Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Nakilala ko ang aking live-in partner nang bumibili ako ng gamit na truck para sa aking negosyo na paghahatid ng tubig. Nagtitimpla at nagsisilbi siya ng kape sa isang bilihan ng mga second-hand na sasakyan. Ako ay agad na naakit sa kanyang itsura at magandang ngiti dahil sa gusto ko siyang makita at mangilang beses pa ako nagtutungo sa bilihan ng sasakyan bago ako tuluyang bumili ng truck. Sa araw ng pagbili ko ng truck, tinanong ko siya kung maaari kong makuha ang kanyang numero at isinulat niya ang kanyang pangalan sa tissue kasama ang tinimpla niyang kape para sa akin. Minessage ko agad siya noong araw na iyon at niyaya para sa isang date. Nakatira ako noon sa Dumaguete, kung saan maraming maliit ngunit magandang beach resort. Kaya dinala ko siya sa paborito kong resort. Magdamag kami nag-inuman habang may pulutan sa isang mesa sa tabi mismo ng tabing dagat. Ibinahagi namin sa isa't isa ang kwento ng aming buhay habang nakikinig sa banayad na tunog ng alon. Galing siya sa isang maliit na bayan, mga 2 oras ang layo sa Dumaguete, at ako naman ay lumaki mismo dito. Sinabi niya na nais niyang manirahan sa Dumaguete upang maranasan ang buhay sa lungsod at makaipon ng pera upang makalipat sa Cebu o Manila. Nais ko din maranasan na magtungo sa ibang parte ng bansa at pareho kami ng pagnanais na kumita ng madaming salapi para manirahan sa syudad. Ni isang beses ay hindi kami naubusan ng pag-uusapan at pagtatawanan. Talagang nasulit namin ang bawat oras ng magkasama. Sa pagtatapos ng hapunan, masasabi kong ako ay na-love at first sight. Binigyan niya ako ng isang halik nang ihatid ko siya sa kanyang bahay ng gabing iyon. At kaming dalawa ay nagsama na mula noon. Ang kanyang ideya na lumipat sa Cebu o Manila ay talagang nagdulot sa akin ng interes na lumipat at nagpasya kami na sa Cebu dahil mas malapit sa Dumaguete. Kaya't parehas kaming nagtrabaho ng husto at pareho kaming nagsikap dahil pareho naming gustong kumita ng maraming pera. Ngunit sa paglipas ng panahon, bagamat pareho naming nais na kumita ng malaking pera, ay magkaiba ang aming pananaw ukol sa pera. Walang sinong Pinoy o tao ang hindi gusto ang salapi. Ang aking pananaw ay gamitin ang kinikita namin para mag-ipon para sa aming kinabukasan. Ngunit ang aking asawa ay mas silaw sa salapi. Dahil napansin kong mas mahal niya ang pera kaysa sa akin at ito ay hindi niya itinatago. Tulad ng tuwing pupunta kami ng shopping mall. Ako ay nagwi-window shopping lang at nagre-relax. Ngunit siya, iniisip niya kung ano ang gagawin niya sa salapi na parang mayaman. Titingnan niya ang mga damit, alahas, sapatos na balat na para bang nagtatala ng kung ano ang bibilhin sa sandaling meron siyang sapat na pera. Maglalakad kami palabas ng mall patungo sa jeep at makikita namin ang mga mayayaman na may magarbong SUV kasama ang driver. At sasabihin niya, magiging ganoon din ako balang araw. Sa tingin ko, normal lang naman ang maghangad ng magagandang kagamitan kaya hinayaan ko siya. Pero madalas siyang gumagastos ng kanyang pera at perang ipon namin sa pagbili ng kanyang mga damit at sapatos nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Ang palagi niyang ginagawa para hindi ko siya mabisto ay tinatago niya ito sa cabinet niya ng ilang buwan nang hindi man lang sinusuot. Kaya medyo lumuluma ang mga ito at kapag tinatanong ko siya kung bagong bili ba iyon, ang sasabihin niya lang ay matagal na iyon. Dahil medyo bata pa siya ay naintindihan ko na gusto niyang maging mas maganda. Kaya dahil dito ay wala akong sinabi na kahit ano. Subalit, nagpatuloy pa din siya sa pagiging magastos kahit na may 2 na kaming anak. Napakarami na ng gastos namin para sa aming mga anak. Gaya ng gatas, bakuna buwan-buwan, mga damit na ilang linggo lang ay napagliliitan na nila. Isa pang napansin kong kakaiba sa aking asawa, tila ba ay nagseselo siya dahil ginagastos ko ang pera namin para sa anak namin. Minsan ay nagrereklamo siya kapag bumibili kami ng mga damit. Pagliliitan lang naman nila yan, yung pinakamura na lang ang bilhin natin o kaya sa ukay tingin tayo.
wika niya. Maiintindihan ko pa sana kung gusto lang niya na matuto kaming magtipid. Pero ginagawa niya pala iyon para may ipambili siya ng mga mamahaling damit para sa sarili niya. Ilang beses ko din siyang nahuhuling bumibili at nagsasali ng mga murang gatas sa mga walang laman na lalagyan ng mamahaling gatas ng mga bata. Kinukuha niya ang pera na para sana sa mga anak ko para sa pangsarili niyang mga gusto. Ilang beses na din naming pinagtalunan ang bagay na iyon. Anong klaseng nanay siya? Mas inuuna pa niya ang sarili niya kaysa sa mga anak niya. Dahil sa pangyayaring iyon, hindi ko na siya muling pinagkatiwalaan sa pera at ako na mismo ang bumibili ng lahat ng pangangailangan ng aming mga anak. Mukhang ayos lang naman sa kanya iyon basta hindi magagalaw ang pera niya. Simula nang ipinanganak niya ang mga bata ay hindi siya gumastos para dito. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nawawala ang tiwala ko sa kanya at hindi lang iyon, pati na rin ang pagmamahal ko. Para bang kasama ko lang siya sa bahay at hindi na asawa o nanay ng mga anak ko ang turing ko sa kanya. Masakit para sa akin, kaya naman sinubukan kong ayusin sa pamamagitan ng masinsinang usapan, ngunit ang reaksyon niya ay tumatawa lang siya na parang bruha at sinasabing, "Oh well, talunan ka dahil mas malaki ang kinikita ko sa'yo. Huwag mo nga akong patawanin. Sisihin mo ang sarili mo dahil kasalanan mo ang lahat ng nangyayari. Paawa ka, leche." Nagsimula na ding tumumal ang negosyo namin. Dumami na kasi ang nagnenegosyo ng water station kagaya ko at sa loob ng 10 buwan ay humina ng 50% ang kita ko. Nag-aabono na nga ako minsan dahil mas malaki pa ang ginagastos ko kaysa sa kinikita ko. Habang pakaunti ng pakaunti ang pumapasok na pera sa bahay namin ay dumadalas din ang pagtatalo namin. Bagamat kinakapos na kami ay hindi pa rin natigil ang pagbili niya ng mga material na bagay. Sinabi niya sa akin na isa daw iyon investment lalo na kailangan niyang maging presentable sa harap ng mga kliyente nila. Pinakiusapan ko na siya na magtipid dahil hindi ngayon ang panahon para gumastos lalo na may pangangailangan ang mga anak namin at nang sa ganon ay makaraos kami ngayong walang-wala kami. Subalit hindi siya nakikinig at nilalayasan lang niya ako. Kapag sinusubukan kong simulan ang usapan tungkol sa paggastos niya, ay agad niya akong tinatarayan at sasabihan ng, "Anong alam mo sa trabaho ko? Nagtitinda ka lang ng tubig na hindi ka nga makabenta, kaya wag mo akong tuturuan sa dapat kong gawin." Pagkatapos ay pagdadabugan na niya ako at alam kong wala na akong iba pang magagawa para magbago ang isip niya. Hindi ko na siya kilala. Minsan ay nalilito na ako dahil mas mukha siyang nagpupunta sa party kaysa papasok sa trabaho. Tuluyan na siyang nagbabago. Hindi lang iyon, napapadalas din ang pag-uwi niya ng gabi at idadahilan niya na kailangan nilang kumain kasama ang mga kliyente nila o di kaya'y nagbanding sila ng mga kasamahan niya. Nakakapangduda dahil hindi naman talaga siya sa sales, nakatoka at nagtitimpla lang siya ng kape. Pero hindi ko na iyon kinwestiyon dahil wala naman akong alam sa kalakaran sa pagbebenta ng sasakyan. At isa lang ang malinaw, bihira na siyang umuwi sa bahay at napapadalas na ang pagtatanong ng mga anak ko kung nasaan ang kanilang nanay. Isang araw, habang naghahanda ako ng makakain ng mga anak ko, ay nakatanggap ako ng tawag mula sa kaibigan ko at ayon sa kanya ay nakita niya ang asawa ko na nagiinom sa isang bar. Sinabi ko na baka makakasamahan niya lang iyon sa trabaho, pero sabi niya para daw itong may kadate, masyado daw itong malapit at naghahawakan pa daw sila ng kamay. Kaya nung natapos na kumain ang mga anak ko, ay pinasuyo ko muna sila sa nanay ko at pumunta ako sa bar na sinasabi ng kaibigan ko. At tama ang kaibigan ko, nahuli ko pang sa may bar. Sa sobrang galit ko ay hindi ko na napigilang suntukin at pagsisipain ang lalaki. Yung lalaki pala na kasama niya ay isa sa mga customer niya. Pilit niyang itinatanggi ang nangyari at sinabing nagbebenta lang daw siya ng sasakyan pero iba ang nakita ng mga mata ko. Pinagtaksilan niya ako. Hindi niya kailanman inamin na niloko niya ako at nagpatuloy pa din siya sa pag-uwi ng hating gabi. Harap-harapan na niya akong niloloko pero wala akong magawa. Kapag inaaway ko siya tungkol dito, ang tanging sinasagot niya lang ay, "Ano? Makikipaghiwalay ka na sa akin? Sige, maghiwalay na lamang tayo. Sawang-sawa na ako sa nakakasukang buhay na to." Paano ang ating mga anak?
Paano na ang pangarap natin na tumira sa Cebu? Tanong ko sa kanya. Wala akong pakialam sa iyo o sa mga bata. Kayo ang malaking tinik dito sa buhay ko. Pinipigilan niyo akong maging masaya. Ayoko na kayong makasama at ayoko nang tumira sa Cebu. Nagsisisi ako ngayon na nakisama ako sa isang walang kwentang lalaking kagaya mo. Inis na inis niyang sambit. Madami pa sana akong gustong sabihin tungkol sa pagtataksil niya sa akin, ngunit kitang-kita na wala siyang kahit kapiranggot na pagsisisi sa ginawa niya. Durog na ang pagkatao ko sa sobrang sakit na para bang gusto ko na lang tumalon sa nag-aalab na apoy at sunugin ang sarili ko, pero kailangan kong maging matatag, hindi para sa akin, kundi para sa mga anak ko. Pero may isang pangyayaring nagpatunay na hindi ko na talaga siya kayang patawarin. Isang araw ay gumising ako at hindi ko nakita ang asawa ko sa bahay. Ilang beses din nangyari iyon sa loob ng isang buwan. Pero nung araw na iyon ay hindi na siya umuwi nung sumunod na araw. Ilang beses ko siyang sinubukang tawagan o i-text pero tila ba nakapatay na ang kanyang cellphone. At nung nakatanggap na ako ng text, sinabi niya na tuluyan na niya kaming iiwanan ng mga anak namin. May nakilala daw siya na isang lalaking taga Cebu at ngayon ay magsasama na daw sila. Sinabi pa niya na huwag ko na daw siyang hanapin dahil hindi na daw siya babalik sa amin. At yun lang, niwala man lang siyang sinabing kahit ano tungkol sa mga anak niya. Dahil live-in lang kami at hindi kasal, wala akong habol sa kanya at wala akong ibang magawa kundi tanggapin ang naging desisyon niya. Daig pa sa pamintang durog ang pagkakadurog ng puso ko nung malaman kong ipinagpalit niya ako at ang mga anak niya sa ibang lalaki. Kinailangan kong maging malakas at matatag para sa mga anak ko. Ganoon naman ang mga magulang, diba? Kahit nahihirapan na tayo ay hindi natin pwedeng ipakita sa mga anak natin dahil ayaw natin silang mag-alala sa atin. Tinigilan ko na ang magalit sa sarili ko at sa dati kong kinakasama at itinuon ko na lang ang lakas ko sa pagtatrabaho. Kalaunan, sinuwerte naging maayos muli ang negosyo ko, lalo na nung bumagyo at naging kontaminado ang mga tubo na naapektuhan ng bagyo, pati na rin ang iba pang nagsusupply ng tubig sa lugar ko. Kinailangan nila ng malinis na tubig na mainom kaya lumakas ang benta ko. Laking pasasalamat ko din dahil lumaking mabuting bata ang mga anak ko at hindi nila ako pinahirapan masyado kahit na mag-isa lang akong nag-aalaga sa kanila. Naging mahusay din sila sa kanilang pag-aaral. Hindi lang iyon, napalapit din ako sa dati nilang guro at ngayon ay kasal na kaming dalawa. Nakilala ko siya nung bumisita ako sa paaralan ng mga anak ko para makita ang kanilang grado. Galing din siya sa isang pangit na relasyon. Bukod sa niloko na siya ng dating karelasyon niya, mapang-abuso pa daw ito. Pareho kaming nasaktan kaya batid kong hindi namin magagawang lokohin ang isa't isa. Dahil alam namin kung gaano iyon kasakit. Hindi siya magkaanak at minahal naman niya ang aking mga anak na parang kanya. Gustong-gusto din naman siya ng mga anak ko. Sa wakas ay nakatagpo ako ng kapayapaan at biniyayaan ng taong magmamahal sa akin. Naging maganda ang pasok ng pera sa amin at nakapag-ipon kami ng sapat na pera para makapagtayo ng negosyo sa Cebu. Nung una ay medyo nagdadalawang isip kami na lumipat pero napagdesisyonan naming pareho na makakabuti iyon hindi lang sa aming negosyo kundi pati na din sa pag-aaral ng mga bata. Nangupahan kami sa Cebu, malapit sa kanto kung saan maraming tao. Doon ako nagbukas ng aking negosyo na water station at nagdi-deliver din kami sa bahay-bahay. Nakakuha naman ng trabaho ang aking asawa bilang isang preschool teacher. Hindi namin pinagsisihan ang paglipat doon at sa tingin namin ay naging tama ang desisyon naming mag-asawa. May mga suki na din kaming sinusuplayan ng tubig tulad ng restaurant at kumpanya. Abala din ang aking asawa dahil sa tambak na trabaho at masasabi kong isa siya sa pinakamagaling at pinakanirerespetong guro sa lugar namin. Pangarap namin na makapagpatayo ng sarili naming preschool at ang aking asawa ang magiging principal. Isang araw habang kumakain kaming magkakaibigan para ipagdiwang ang kaarawan ng isa sa aming grupo ay napagkatuwaan nilang magyaya na pumunta sa bar. Alam nyo naman na meron akong hindi magandang karanasan sa bar at agad na nagpaalam na akong umuwi sa kanila. Ngunit nagpupumilit sila at inasar nila akong KJ kaya naman sumama na ako sa kanila. Maliit at madilim ang bar at halo-halo ang amoy sa loob.
Sa isang sulok ay makikita mong may mga grupo ng kababaihan ang nagtutumpukan, suot ang mga maiikli at hapit na mga damit. Kahit na medyo madilim sa lugar ay halatang halata ko na medyo may edad na ang mga ito at tinatakpan na lang nila ng mga kolorete ang kanilang tunay na edad. Gustong gusto ko na makaalis sa lugar na iyon, kaya sinabi ko sa sarili ko na uuwi na ako pagkatapos kong uminom ng 2 baso ng alak. Habang nasa kasarapan kami ng pag-iinom at kwentuhan, ay biglang nagsisidatingan ang mga babae at tumabi sa mga kaibigan ko. Binilhan nila ito ng mga maiinom pero wala akong balak gawin iyon. Amoy na amoy ko ang kanilang mga matatapang na pabango kahit na sa malayo sila. Kinikilabutan ako sa tuwing naiisip kong may tatabi sa akin. Nang biglang may tumapik sa aking balikat habang tinitingnan ko ang aking cellphone. Nagulat at nanlaki ang mga mata ko nung nakita ko kung sino iyon. Siya ang dati kong kinakasama. Tumayo lang siya sa tabi ko. "Bilhan mo naman ako ng maiinom," hirit niya sa akin habang nakangiti na may napakapulang mga labi. Tinutukso ako ng mga kaibigan ko na bilhan siya ng alak at dahil sa kahihiyan ay agad akong tumayo para bumili ng maiinom niya at lumipat sa ibang mesa. Ikinuwento niya na hindi daw kagaya ng inaasahan niya ang naging buhay niya nung lumipat siya sa Cebu. Iniwanan daw siya ng lalaki matapos ang 1 taon nilang pagsasama. Nalaman niyang may asawa na pala ito at mga anak pero nagsinungaling ito sa kanya. Sa kagustuhang manatili sa Cebu ay naghanap siya ng trabaho sa mga dealer ng sasakyan. Sa kasamaang palad ay wala daw siyang nabentang sasakyan at hindi maganda ang performance niya kaya nasisante siya. Nahirapan siyang humanap ng trabaho pagkatapos noon. At dahil kailangan niya ng matitirhan at makakain, ay tinanggap na niya ang kahit anong trabaho na makita niya. Kaya nagtrabaho siya sa mga bar, kaya lang nung tumanda na siya ay tinanggal din siya sa trabaho. At naghanap siya muli ng maliit na bar na tatanggap sa kanya, kagaya ng kung nasaan kami nung mga oras na iyon. Sa hinaba-haba ng mga sinabi niya, hindi niya man lang ni isang beses na nabanggit ang aming mga anak. "Hindi ka man lang ba nag-aalala sa mga anak natin?" Tanong ko sa kanya. "Oo nga pala. Kumusta na sila?" Sagot niya habang nakangiti na halatang napipilitan siya. "Alam mo ba kung ilang taon na sila?" Dagdag ko. Sa totoo lang, halatang nahihirapan siyang alalahanin ang edad ng mga anak namin at hindi nga niya nasabi ng tama ang edad ng bunso namin. Siguro lasing na ako kaya hindi ko na masyadong maalala. Ikaw, kumusta ka na? Hindi ka nalulungkot at mag-isa ka lang? Alam mo ba, lagi kitang naiisip. Ano sa tingin mo? Bakit hindi na lang tayo magbalikan muli? Pwede kong alagaan ang mga bata. Galak niyang sambit. Pasimple niyang dinidikit ang kanyang katawan sa akin at sobra akong kinikilabutan sa kanya. Kaya pausod ako ng pausod, palayo sa kanya. Sumagot ako ng may taas noong, "Hindi ako malungkot. Malalaki na ang mga anak ko at ang bunso ay malapit ng magkolehiyo, kaya hindi na sila alagain. Isa pa, hindi ko gustong makasama ka. Tila ba nakalimutan mo kung anong ginawa mo sa akin noon?" Napayuko siya nung narinig niya ang sinabi ko, pero kinukumbinsi pa din niya ako at sinabing, "Kalimutan na lang natin ang lahat ng nangyari noon. Nakalipas na iyon. Sorry ka na lang pero hindi ko kayang kalimutan iyon at meron na din akong isang mapagmahal na asawa at wala akong balak na makasama kang muli. Oras na para umuwi ako." Sagot ko at nagsimula na akong tumayo. Bigla niyang niyapos ang aking mga bisig. "Gusto mo bang magpalipas ng gabi kasama ako? Sigurado akong hindi ka magsisisi." Paakit niyang sambit sabay kindat. Sumagot ako at sinabing, "Siyempre hindi. Maayos pag-iisip ko. At kahit man hindi, hinding-hindi ako muling papatol sa'yo." Ilang hakbang na ang layo ko sa mesa nang biglang nagsalita siya ng, "Paano ang tip ko?" Nakakatawa dahil humihingi siya ng tip sa akin. Lumingon ako at humarap sa kanya at nagtanong, "Magkano ba ang tip mo?" 200 piso, sagot niya. Binigyan ko siya ng 500 piso. "Salamat," sagot niya na may malaking ngiti at sinubukan niya akong halikan. Napaatras ako upang iwasan ang kanyang halik. "Masaya akong nakita kang muli. Balik ka dito anumang oras ha?" Nakangiti niyang sambit. Nagsalita ako at sinabing, "Nasaan ang sukli ko?
Di ba sabi mo 200 piso lang? Tinawag niya akong kuripot at ang bilis nagbago ng itsura ng kanyang muka. Wala na din ang malaking ngiti sa kanyang muka at napalitan ito ng inis at napamura pa siya. Sinagot ko siya ng, mukhang kailangan na kailangan mo talaga ng pera ha. Eh di sa'yo na yung sukli. Isipin mo na lang, yan ang halaga ng pagkatao mo. Kumbaga walang brand at madaling masira. At saka ako umalis sa bar. Narinig kong nagmura siyang muli pero hindi ko na ito pinansin. Siyempre, hindi ko kailangan ng sukli. At least kahit papano ay nakapaghiganti ako sa kanya. 2 taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon at hindi ko na siya nakita pang muli. Pero sa tuwing naalala ko ang gabing mapait na matamis na iyon ay napapangiti ako. Salamat sa Diyos at iniwanan niya ako. Pangalawang video. May nararamdaman akong parang may mali sa akin sa tuwing ako ay nagkakaroon ng buwan ng dalaw. Sobrang sakit ng puson ko. Yung tipong hindi ako makagalaw sa buong linggo. Kaya sa tuwing nagkakaroon ako ay humihiga na lang ako sa kama at hindi ko mikilos dahil sa sobrang sakit. Hanggang sa isang beses na ako'y dinatnan at hindi ko na matiis ang sakit kaya nagpatingin ako sa doktor. Natuklasan kong may ilang bukol na tumubo at yung iba ay malalaki ang sukat. Na-diagnose akong may myoma na naging dahilan para tanggalin ang aking matris. Nasa 23 gulang ako noon nung ako ay inoperahan. Pinakamasakit ito sa akin dahil hindi na ako maaaring magkaanak. Kaya naman ang pangarap kong maging ina ay tinangay na ng hangin. Ito din lagi kong agam-agam sapagkat sa tingin ko ay wala nang lalaking gusto akong maging kabiyak dahil hindi ko na magagampanan ang tungkulin ko bilang isang babae. Napapaluha ako minsan dahil minsan nananaginip akong nagtutulak ako ng stroller ng sarili kong anak. Sa awa ng Diyos, merong dumating na lalaking tinanggap ako ng buong buo. Pinagtapat ko ang sitwasyon ko sa aking asawa noong nililigawan pa lang niya ako. At sinabi niya sa akin na ayos lang iyon sa kanya nang dahil doon ay pinagaan niya pa ang loob ko. Dagdag pa niya na magiging masaya naman kami na magkasama at pwede namang mag-ampon ng bata kung gusto talaga namin magkaroon ng anak. Sa kadahilanang ito, mas lalong nahulog ang loob ko sa kanya at may kumpiyansang siya na ang lalaking nakalaan sa akin. Napakabait niya at maalalahanin sa akin kahit na pagkatapos ng aming kasal. Sa tuwing kami ay pumupunta sa mall at nakakakita ng mga magulang na kasama ang kanilang mga anak na nagtatawanan at nagsasaya, ang gagawin ng aking asawa ay lilibangin, iibahin ang atensyon ko at ilalayo sa kanila. Kapag kami naman ay nanonood ng TV at may mga cute na sanggol sa palabas, sasabihin niya sa akin, "Mahal, luto tayo ng spaghetti." Alam kong ito ay maliit na bagay na ginagawa niya para sa akin upang mapabuti ang aking pakiramdam. Kaya lalong nadadagdagan ang pagmamahal at pagpapahalaga ko sa kanya araw-araw. Marami rin kaming mga kaibigan, ngunit mas malapit ang aming loob sa mag-asawa na kaibigan ng aking asawa noong high school pa sila. Kada katapusan ng linggo, lagi namin silang kasama para magtipon gaya ng pagkain sa labas, pumasyal sa mall o magbakasyon. Sila ay palakaibigan at masayang kasama. At alam din nila ang aking kalagayan. Kaya naman kapag ang paksa ng usapan ay tungkol sa anak, ay mabilis nilang inihinto o iniiba ito. Minsan nga, napapaiyak ako dahil kahit na ganito ang sitwasyon ko, ang mga taong nakapaligid sa akin ay parang mga anghel kaya naging sobrang komportable ang pakiramdam ko sa tuwing kasama ko sila. Noong magkaroon sila ng isang anak na babae, nahihiya silang sabihin sa amin ang balitang iyon. Ngunit hindi ko naisirain ang kanilang pagdiriwang kaya't pinuntahan ko sila upang batiin ng personal. Humingi ako ng pahintulot sa aking asawa na gumastos ng malaking halaga para sa isang magarbong stroller at isang kompletong set na damit bilang regalo para sa kanilang unika iha. Dumaan ang panahon, sa paglaki ng kanilang anak na babae ay naging malapit na ito sa akin at itinuturing ko ito na parang tunay na anak. Naramdaman ko na napamahal na rin ang aking asawa sa kanilang anak. Sa tuwing siya ay nagkukwento tungkol sa anak ng kanyang kaibigan, ang kanyang mata ay kumikinang na bituin sa saya
At sa tuwing kasama naman ito, sobrang laki ng kanyang mga ngiti na tila ba'y aabot hanggang tenga. Inaamin ko na nakadama ako ng lungkot at minsan may kirot sa aking puso sapagkat hindi ko man lang mabigyan ng anak ang aking asawa. Kaya't ginugol namin ang maraming oras na makasama ang mag-asawa at kanilang anak. Minsan ay pinahihintulutan kami na makasama namin ang kanilang anak upang mamasyal sa mall o pumunta sa palaruan. Sa tuwing kasama namin ang anak nila ay merong mga tao na may pumupuri sa amin ng, "Wow, ang ganda naman ng batang yan." Sa totoo lang, hindi ko ikakaila na naramdaman ko at pati na rin ng asawa ko na parang kami talaga ay isang mga magulang. Sa mga sandaling iyon, kahit sa saglit, naramdaman kong maging isang ina. Subalit, may nangyari na hindi namin inaasahan. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng isang malaking away at nagpasyang maghiwalay na lang. Umabot pa nga sa korte ang naging paghihiwalay nila. Nalungkot ako dahil pareho silang kaibigan ng aking asawa at naging malapit ko na din silang kaibigan sa loob ng matagal na panahon. Wala kaming kinampihan ni isa sa kanila. Lumayo kami sa away nila at sa huli ay naging legal na ang paghihiwalay nilang dalawa. Pagkatapos ng paghihiwalay nila ay umalis ang lalaki upang lumayo at pumunta sa ibang lungsod nang hindi man lang nagpaalam sa amin. Nalungkot kami tungkol dito. Base sa kwento ng mister ko ay may kabit ang lalaki ng ilang taon at umalis na lang nang hindi nagpapaalam sapagkat siya ay nahihiya at walang mukhang ihaharap dahil sa pagtataksil niya sa kaibigan naming babae. Ang kaibigan naming babae ay nanatili kasama ang kanyang anak. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa sa kanya at sa bata. Kaya naglaan kami ng maraming oras para mapagaan ang loob nilang mag-ina. Kapitbahay namin sila at para na din kasama namin sila sa bahay dahil sa haba ng oras na ginugugol namin na kasama sila. Dahil kinailangan magtrabaho ng babae at ako ay isang may bahay, kaya naman nagpresenta akong alagaan ang kanyang anak. Hinahatid siya ng service niya dito sa bahay namin. Pagkatapos, pumasok sa eskwelahan at inaasikaso ko ito. Maging ang pagpunta sa eskwelahan kung may kailangan ng magulang ay nagawa ko na din. At sa tuwing nakauwi na ang mami niya galing sa trabaho, ay ihahatid na ng mister ko ang batang babae sa kanilang bahay. Hindi pa tapos ang Diyos nang bigyan sila ng pagsubok dahil sa kasamaang palad. At ang batang babae ay nakaranas ng isa pang personal na trahedya noong siya ay first year high school. Ang kanyang ina ay nadiskubre na may cancer sa atay. Hindi namin alam ang pinag-ugatan nito pero marahil ang dahilan ng kanyang sakit ay galing sa stress noong kasagsagan ng proseso ng kanilang hiwalayan ng kanyang dating mister. Madalas siyang umiinom noon ng alak at halos hindi na kumakain. Tuluyan ng sumuko ang kanyang katawan at hindi nakayanan ang kimo at pumanaw ang babae pagkaraan lamang ng isang taong gamutan. Bago siya lumisan, tinanong niya kami habang siya ay humahagulgol kakaiyak kung maaari ba naming alagaan ang kanyang anak na babae. Sinabi niya pa kung maaring ampunin na rin namin ang kanyang anak. Tinanong ko siya kung bakit hindi na lang sa dati niyang asawa. Ang sagot niya ay, "Hindi maaari. Sigurado akong hindi niya aalagaan ang aming anak. Nakikiusap ako. Alagaan mo, ninyo, ang aking anak. Ayaw ko siyang mapunta sa iba. At alam ko din na tiyak kong maalagaan niyo siya ng husto kapag kayo ang tumayong magulang niya. Kayo lang ang mapapagkatiwalaan ko para sa anak ko. Maraming salamat." Habang nagsasalita siya, hawak-hawak niya ang kamay ko. Hindi ko maiwasang lumuha rin dahil dama ko ang sakit na nararamdaman niya. Babae sa babae, alam ko ang intensyon niya ay para sa kapakanan ng kanyang anak. Napaisip ako, maaring ganun din ang gawin ko kung sakaling ako ang nasa kalagayan niya. Dahil noon pa man ay malapit na kami sa bata. At panatag ang loob niyang tiyak na maalagaan namin ang unika iha niya. Kaya naman hindi ko sinagot na hindi at pumayag na aalagaan namin ang anak niya at susundin ang kanyang huling habilin. Magiging isang legal na anak namin ang kanyang anak
sa pamamagitan ng pag-ampon. Sinabi ng aking mister na kakausapin niya daw ang dating asawa ng babae upang humingi ng pahintulot. Sumang-ayon at pinahintulutan naman ng dating asawa ang mister ko tungkol sa pag-ampon sa bata. Nung pumanaw ang babae ay sinimulan agad ng mister ko ang pagproseso dito. Hindi man ganon kadali at ilang taon din ang ginugol upang maging matagumpay ang pag-ampon namin sa bata. Sa pag-ampon namin sa batang babae ay parang natupad ang aming hiling na magkaroon ng anak. Naging totoong isang pamilya kami. Tinawag kami ng batang babae ng mama at papa. At dahil kilala na niya kami simula nung sanggol pa lang siya, kaya hindi na namin kinailangan mag-adjust sa isa't isa. Naglalaan ako ng maraming oras at nagpupursiging alagaan ang aming anak, ngunit ang mister ko ay mas hinihigatan pa ito. Akala ko noon ay dahil lang ito sa matinding kagustuhan at kasabikan niya na magkaanak. Masaya naman ako nung una na binibigyan niya ng labis na pansin at atensyon ang aming anak. Subalit, sa paglipas ng panahon ay nagsimula ang pagkawala niya ng oras para sa akin. Hindi na balanse ang oras at tila ba'y ang aking mister ay labis-labis na ang atensyon sa batang babae kaysa sa akin. Akala ko din ay upang matulungan ang batang babae na maging maayos at maging komportable kasama namin. Ang atensyon na binibigay niya sa batang babae ay mas higit pa na nadadagdagan habang lumilipas ang panahon. Sa tuwing magkausap kami ng mister ko ay lahat ng paksa namin ay tungkol sa batang babae. Kumusta ang pag-aaral niya? Naging mahusay ba ang grade sa matematika? Mamimili ba tayo ngayong linggo upang makakuha ng isang bagong pares ng sapatos? Ang luma niyang pares ay tila wala na sa uso ngayon. Gusto niya bang makapanood ng sine? Anong pelikula ang gusto niya? Hindi ko ito ikinatutuwa dahil ayaw ko namang maging spoiled ang bata. Kapag napapagalitan ko ang bata dahil merong hindi magandang asal na ginawa, ay nagtatalo kami ng mister ko. Isa din ang napansin ko ay parang unti-unti ding nagsisimulang magbago ang ugali ng batang babae. Nagsimula siyang humingi ng mga bagay tulad ng mga bagong damit o pera. Wala din siyang kusang tumulong sa mga gawaing bahay tulad ng simpleng paghuhugas ng pinggan o paglalaba. Kakain lang siya at may iwan ang mga pinggan sa lamesa at ihahagis niya ang mga maruming damit sa labahan. Noong siya ay bata-bata pa, syempre hindi niya magagawa ang mga bagay na ito. Ngunit ngayong malaki na siya ay inaasahan kong gawin niya ito. Sa tuwing sinasabi ko sa kanya na gumawa ng isang bagay, gagawin naman niya ito, ngunit laging nagdadabog, nakasimangot at nagrereklamo. Kapag nasa paligid ko ang aking mister, palagi siyang nakangiti at mabait. Pero kapag kaming dalawa lang ay nakasimangot at iba ang asta niya. Hindi ko ito maintindihan. Itinuturing niya ang aking mister bilang kanyang totoong ama, habang ako itinuturing niya bilang isang masamang madrasta o mas masahol pa bilang isang katulong. Hindi ko minsan maiwasang magduda dahil ang relasyon ng asawa ko at ng anak ko ay sadyang napakamalapit. Minsan nga, napapagunita pa ako noong siya ay maliit pa na malambing, magiliw at magalang na bata. Pero ngayong malaki na siya, kapag nakikita ko ang aking asawa na nakayakap sa kanya o nahahalikan siya sa pisngi o noo, hindi ko maikakaila na ako ay naririndi at naiinis. Mas lalo akong nainis nung hinahawakan niya ang anak naming nagdadalaga sa kamay habang namamasyal sa mall at habang ako ay nasa likuran nila na para bang hindi nila ako kasama. Parang ang trabaho ko ay alagaan silang dalawa, katulad ng isang alalay na sumusunod sa mag-ama. Ang dapat na maging isang masaya ay naging isang bagay na kinaiinisan ko. Nawalan ako ng ganang gumising ng umaga at pagsilbihan ang aking asawa at ang aking ampon na anak. Pati rin tuwing gabi, imbis na magnilay-nilay ako kasama ng asawa ko, pero mas gusto ng mister ko na ilaan ang oras nito na kausap ang anak namin. Tila ba'y nakalimutan na ng asawa ko na may misis pa siya. Hindi na rin ako kasama sa usapan nila dahil sa tuwing magbibigay ako ng suwestyon o sasali sa kanila
ay titingin lang sila sa akin na may kunot noo at ang anak ko ay minsan ay nakaira pa na tila ba'y bawal na akong magsalita. Nung minsan ay naabutan ko silang nagbubulungan sa isa't isa at huminto agad sila sa pinag-uusapan nung bigla akong lumapit. Dahil gusto kong mawala ito sa isip ko, kaya naman sinabi ko ang mga hinanaing ko sa mister ko. Akala ko ay magiging maganda ang resulta ng pagsabi ko, ngunit tinawanan niya lang ako at sinabi na napaparanoid lang at galit pa siya dahil wala daw kwenta ang iniisip ko. Anak natin siya! Pinaparamdam ko lang sa kanya ang pagmamahal ng isang ama. Bakit ba ganyan ka mag-isip? Pagalit niyang sambit. Ibang-iba na siya, hindi na siya ang taong nakilala ko noon. Dahil dito, mas lalong naka-epekto ito sa akin at lubha akong malungkot. Iniiyak ko na lang ito dahil nakakagaan ng loob. Dahil sa labis na lungkot, tuliro at lumbay, naisip ko ang mga ginagawa ng aking asawa ay hindi maganda ang epekto sa akin. Nagpatingin ako sa isang doktor at nagsimulang uminom ng gamot para sa depression upang maibsan ang aking nararamdaman. At pakiramdam ko ay walang epekto dahil ang problema ay nangyayari araw-araw sa harap ko pa mismo. Malapit na ako sa punto ng pagsuko nang makatanggap ako ng mensahe mula sa totoong ama ng ampon naming babae. Ikinagulat ko ang revelasyong sinabi niya at dahil doon, ngayon ay mas malinaw ang lahat. Sinalaysay niya na nakokonsensya siya sa akin kaya tumawag siya upang sabihin sa akin ang katotohanan. Ayon sa kanya, hindi siya ang nagloko kundi ang dating misis niya. At ang lalaking kabit ng dating misis niya ay walang iba kundi ang aking asawa. Labis siyang nasaktan dahil sa ginawa ng dating misis niya at ng kanyang malapit na kaibigan. Hindi niya akalain na ang sarili niyang kaibigan ang sisira sa masaya niyang pamilya. At ang mas malubha pa ay lumabas sa DNA test na hindi siya ang ama ng bata. Lumayo siya nang hindi nagpapakita sa amin dahil sobrang natapakan ang pagkalalaki niya at gusto niyang makalimutan ang masalimuot niyang nakaraan. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang maawa sa akin. At hindi na maatim ng kanyang konsensya na hayaan na lang ito na hindi ko malaman ang totoo. Dahil alam niya ang pakiramdam na naging puppet o di kaya'y parang asong nakatali dahil sa kasinungalingan nila. Wala akong ideya dito at ni minsan hindi ito sumagi sa isip ko. Kaya naman napakasakit na para kang sinusunog ng buhay dahil sa maraming taon na niya akong niloloko. Humingi siya ng paumanhin at gayon din ako sa kanya. Pareho kaming biktima. At kahit alam kong inilihim niya rin ito ay nagpasalamat ako dahil naglakas loob siyang ipagtapat sa akin ang totoo. Tulala at para akong nakapako sa aking kinauupuan nung matapos na ang usapan namin sa telepono. At nangako kaming magkikita kami sa susunod upang pag-usapan pa ito. Ngayon, lahat ay may katuturan dahil ang mister ko ay tunay niyang anak ang ampon namin. Ginawa akong katawa-tawa sa panglilinlang nila. Nagkamali ako ng pagkilala sa kanya. Lahat ng tiwala ko ay nasira na, pati na ang tiwala ko sa aking sarili. Matapos ang isang linggong pag-iisip, nagpasya akong kumprontahin ang mag-ama. Akala ko ay luluhod ang aking asawa upang humingi ng tawad at ang ampon naming babae ay magugulat. Ngunit nagkamali muli ako. Pasensya na, iniisip ko kung paano ko ito ipapaliwanag sa iyo. Ngunit inunahan ako ng lalaking iyon. Saan niya nang hindi man lang nagpapakita ng kahit anong pagsisisi. At yung ampong babae ay tumingin lamang sa akin gamit ang kanyang malamig na mga mata. Ano na ang gagawin mo ngayong nalaman mo na ang totoo? Hihiwalayan mo ba si Papa? Sabi niya na parang gusto niya talagang mangyari. Sinabi niya na alam niya na siya ay totoong anak ng aking asawa magmula noong bago mamatay ang kanyang mami. Sa sobrang galit ko ay sinigawan ko sila upang paalisin sa bahay. Ngunit, imbis na sila ang umalis, kabaliktaran ang nangyari. Hindi kami aalis sa bahay na to. Kung ayaw mong mabuhay kasama kami, ikaw ang umalis. Iritable niyang sambit at sabay binuksan ang TV. Hindi ko kayang makasama sila ng matagal pa. Kaya inimpake ko ang aking mga gamit
at pumunta sa bahay ng aking mga magulang. Pagkatapos ay naghain ako ng legal separation sa korte at makalipas ang 2 taon, napaboran ang hiling ko na makipaghiwalay. At bukod doon ay nakatanggap din ako ng isang malaking bahagi ng aming pag-aari at mga napundar simula noong ikinasal kami. Ang sanhi ng paghihiwalay ay malinaw na kasalanan ng aking asawa. Pagkatapos na nangyari, napagtanto ko na hindi dapat ako magpadala sa mga matatamis na salita. Ibig sabihin, naging utu-utu ako. Kasalanan ko rin naman dahil naging bulag din ako. Natutunan ko na ang lahat ng bagay na kumikintab ay hindi ginto. Mahirap man magpatawad, ngunit nagawa ko naman ito para makapagpatuloy sa buhay. Hindi ko rin alam ang mangyayari sa hinaharap. Pero kahit na mag-isa ako ngayon, masasabi kong masaya at mahal na mahal ko ang sarili ko. Kung totoo nga ang kasabihang life begins at 40, paniguradong ito'y aking aasamin. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!